Alam nyo, sa buong kasaysayan, may ilang mga talumpati na talagang nagpabago ng lahat. At isa sa mga pinakamaimpluwensya ay ang tinatawag na sermon sa bundok. Para sa ating pag-uusap ngayon, titingnan natin ito hindi lang bilang isang religious text, kundi bilang isang manifesto. Isang dokumento na naglatang ng mga prinsipyo para sa isang radical at bagong-bagong paraan ng pamumuhay. Okay, para mas ma-appreciate natin to, subukan nating ilagay yung sarili natin doon. Isipin nyo, 1st century Galilee, isang lugar sa ilalim ng pamumuno ng Roma, puno ng tensyon, parehong politikal at relihiyoso. Tapos dito, sa isang gilid ng bundok, may isang lalaking nagsimulang magsalita. At yung mga binitawan niyang salita? Grabe, hanggang ngayon, patuloy pa ring umuuga sa pundasyon ng mundo. So, ano ba talaga ang laman nitong sikat na sermon na to? Ano yung core message na parehong nagpamangha at siguro nagpagulo rin sa isip ng mga nakarinig noon? At bakit natin siya tinatawag na manifesto para sa isang kaharian? Halika't alamin natin. Para lubusan nating makuha yung bigat ng talumpati, kailangan muna nating maintindihan yung framework. At lahat yan nagsisimula sa isang konsepto, isang hari at ang kanyang kaharian. Eto ngayon yung talagang nakaka-interes. Kasi ayon sa pinagbabatayan nating komentaryo, si Jesus dito hindi lang siya basta isang guro. Ipinapakilala siya bilang isang hari. At kung siya yung hari, ibig sabihin, itong sermon na to, hindi lang to isang koleksyon ng magagandang quotes. Ito, ang kanyang constitution. Ito yung mga batas at prinsipyo na pundasyon ng kanyang pamamahala. Pero teka muna, linawin natin. Hindi ito yung kaharian na iniisip nyo, ha? Walang physical na teritoryo, walang mga palasyo, walang mga sundalo. Ito ay isang kaharian ng mga kalangitan. Ang ibig sabihin niyan, yung pamamahala at yung mga standard hindi galing dito sa lupa, galing sa mas mataas na otoridad, isang spiritual na kaharian. So, kung ito yung mga batas ng kaharian, ano ngayon ang laman ng mga to? Dito na nagiging super radical yung sermon. Kasi binabago nito yung mismong definition ng katuwiran o yung pagiging isang matuwid na tao. Ito yung pinaka-game changer, yung pinaka-sentro ng lahat. Kasi sa isang kultura na ang basehan ng pagiging mabuti ay yung mga nakikita lang na gawa mo, yung pagsunod mo sa mga utos sa labas, biglang inilipat ng sermon yung lente. Tumingin ito sa loob, sa puso, sa isip, sa mga intensyon na hindi nakikita ng iba. Halimbawa, eto, tingnan nyo. Sabi ng lumang batas, huwag kang papatay, okay? Klaro, isang panlabas na aksyon. Pero itinaas ng sermon yung standard. Sabi nito, bago pa man dumating sa mismong akto ng pagpatay, yung galit pa lang sa puso mo may pananagutan na sa ilalim ng bagong batas na to. O isa pa, huwag kang mangangalunya. Again, isang physical na gawain. Pero yung sabi sa manifesto, kahit yung tingin pa lang na may pagnanasa, katumbas na yun ng mismong akto sa puso. Kita nyo? Ang diing ay laging nasa panloob na kadalisayan, hindi lang sa panlabas na pagsunod. Okay, so mula sa pagbabago sa loob, paano naman ngayon binabago ng mga prinsipyong ito yung pakikitungo natin sa isa't isa sa loob ng kaharian na to? Diba? Sino bang hindi nakarinig nito? Sobrang tindi ng imagery. Ang sinasabi lang naman, bago ka maging busy sa pagpuna sa maliit na dumi sa mata ng iba, siguraduhin mo munang naalis mo yung dambuhalang troso sa sarili mong mata. Isang radikal na paalala para maging mapagkumbaba at suriin muna ang sarili bago humusga. At pagdating naman sa relasyon sa Diyos, ang simple lang ng sinasabi. 3 hakbang. Humingi, humanap, kumatok. Hindi ito yung basta hihintay ka lang. Isa itong imbitasyon sa isang aktibong relasyon na may pangakong laging may sasagot sa kabilang panig. At siyempre, nandito yung summary ng lahat ng social ethics ng sermon, ang sikat na golden rule. Ito na marahil yung naging pundasyon ng napakaraming batas at pilosopiya sa buong mundo. Napakasimpleng prinsipyo pero may napakalalim na epekto kung isasabuhay talaga. At ngayon, dumating na tayo sa climax ng sermon. Hindi ito nagtatapos sa isang, friendly suggestion. Hindi. Nagtatapos to sa isang matinding pagpili. Isang serya ng desisyon na kailangan mong gawin. Eto yung punto eh. Pagkatapos mong marinig lahat yan, hindi ka pwedeng umalis na parang walang nangyari. Pinipilit kang pumili. Inilalatag ng sermon yung mga pagpipilian sa paraang hindi mo pwedeng basta-basta na lang i-ignore.
Unang choice, 2 pintuan. May maluwang na daan, alam mo yon, yung madali, yung sikat, yung go with the flow. Pero ang dulo, pagkawasak daw. At merong makipot na daan, mahirap, kailangan ng effort, iilan lang ang dumadaan. Pero yun naman yung patungo sa buhay. Pangalawa, yung 2 puno. Simple lang yung logic. Sabi, ang puno nakikilala sa bunga, 'di ba? Ganun din daw ang isang tao. Yung buhay mo, yung mga gawa mo, yun yung totoong magsasabi kung sino ka talaga. At yung huli, at siguro pinaka-powerful sa lahat, yung 2 nagtayo ng bahay. Yung hangal, nakinig sa lahat ng turo, pero wala siyang ginawa. Itinayo niya yung buhay niya sa buhanginan. Yung matalino, nakinig din, pero isinabuhay niya. Itinayo niya yung buhay niya sa bato. Ang tanong na iniiwan nito ay napakadirekta. Sa anong pundasyon mo itatayo ang sarili mong buhay? So, anong naging reaksyon ng mga taong nakarinig nito live? Grabe, hindi lang sila humanga. Talagang na-shock sila. Kasi hindi raw siya nagturo tulad ng ibang guro. Nagsalita siya na may bigat, may otoridad. Naramdaman nila, hindi ito opinyon lang. Ito ay isang deklarasyon. Kaya yung tanong na yon umabot hanggang sa atin. 2,000 taon na ang lumipas. Itong manifesto na to, nagbibigay sa atin ng pagpipilian ng pundasyon. Sa mundo natin ngayon, sa ating mga trabaho, pamilya, at sa bawat desisyong ginagawa natin araw-araw, ano kaya ang itsura ng pagtatayo sa bato? At ano ang itsura ng pagtatayo sa buhangin?